ang Iglesia Katolika, doon mismo sa Vatican, si Lucifer ay kanilang itinatanghal. At itong Lucifer na ito ay tatay, ama ng Panginoong Jesus. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon. Muli, mga ginigiliw kong taga-subaybay, samahan po ninyo ako dito sa ating programang Defend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Ako, umuusok na naman ang ilong ng mga protestante kapag tayong mga Katoliko ay mayroong mga natatangi na mga pagdiriwang. At isa na po dito yung tinatawag nating presentation of the child Jesus in the temple. At makaraan po niyan, meron tayong tinatawag na mahal na birhen ng Candelaria sa mga unang bahagi ng mahal na araw. Nararamdaman, nakikita natin yan. At dito ay sinasambit lagi na ang liwanag ng sanlibutan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Latin po, yun ang ating wikang ginagamit sa simbahan, kaya nga tayo ay tinatawag na Latin Church. Sa Latin po, walang ibang liwanag na binabanggit kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At maririnig natin dyan, in Latin, yung pandinig natin, katalasan natin, Lucifer. Lucifer. Bakit? Kasi ang ibig pong sabihin ng Lucifer ay light bearer, tagapagdala ng liwanag sa salitang Tagalog. Sa social media, ito na naman tayo, no? Sa social media, merong isang pastor, born again. Actually, hindi pa katandaan, bata pa eh. Tinatawag nating mga sumusulpot na agresibong mga Protestant preacher. Isang pastor, narinig niya yung Lucifer. At binanggit ito sa pagsasagawa natin ng banal na misa sa Vatican, binanggit doon, Lucifer. Alam niyo, nung marinig niya ito, sabi niya gano'n, ang Iglesia Katolika, doon mismo sa Vatican, si Lucifer ay kanilang itinatanghal. At itong Lucifer na ito ay tatay, ama ng Panginoong Jesus. Kaya nakakatakot yan sa pananampalatayang yan ng Vatican. Alam mo ninyo, mga ginigiliw, taga-subaybay, kung tayo po ay makapanood ng mga ganon at tayo ay walang alam, may possibility po na tayo ay madaya at maligaw. Totoo po bang sa Latin, ang Lucifer ay tumutukoy daw na si Jesus ay anak ni Lucifer? So, medyo tricky. Pero bigyan natin ng atensyon ito. Kasi po, maraming mga naging tagasunod na Katoliko, itong binabanggit ko sa inyong batang pastor sa social media. Kasi ang galing niyang magsalita, ang galing niyang mag-divert ng mga salita, ang galing ng kanyang diversionary tactics. Pero mapanganib. Kasi po, kasinungalingan lahat ang kanyang itinuturo. Kung ating titingnan ang Catechism of the Catholic Church, lagi po nating referensya ito bilang Katoliko sapagkat ito po ang pinagmumula ng official teaching ng simbahan.
Sa Catechism of the Catholic Church, number 266, ganito po ang ating mababasa. Number 266 ng Catechism of the Catholic Church. Ang pananampalatayang Katoliko ay ito. Sinasamba natin ang isang Diyos sa Trinidad. Ang Trinidad naman sa kaisahan. Ang mga persona ay magkakaiba, ngunit magkakaugnay at magkaisa ng substansya. Isa ay persona ng Ama, ang isa ay sa Anak, at isa din naman sa Espiritu Santo. Subalit ang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay iisa, magkapantay sa kaluwalhatian at magkaisa sa kamahalan. So ito po ang itinuturo ng ating pananampalataya. Ang ating simbahan, sumasampalataya sa iisang Diyos na may 3 persona at ang mga personang ito ay ang persona ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pantay-pantay po sila sa substansya. Now, meron po bang deklarasyon? Narinig nyo ba? O kaya meron kayong Catechism of the Catholic Church, buklatin ninyo. Tingnan ninyo yung number 266, paragraph 266. Meron ba kayong mababasa? O meron ba kayong narinig sa akin na idinideklara nating Panginoon si Lucifer at itong Lucifer na ito, bahagi ng Holy Trinity, at itong Lucifer na ito ay tatay ni Jesus? Kung malinaw po ang pandinig ninyo, at sabi ko nga, kung kayo'y magbabasa, sari nawang magkaroon kayo ng kopya ng Catechism of the Catholic Church, wala po kayong mababasang ganong deklarasyon. Na si Lucifer, sa ating interpretasyon na Lucifer na demonyo, tatay ni Jesus. At sa atin, pananampalataya, yung Lucifer sa interpretasyon nating si Satanas ay Diyos natin. Wala po. Kasi ang ibig sabihin ng Lucifer ay light bearer, tagapagdala ng liwanag. Ngayon, ano yung aking binibigyan diin dito? Yun ang narinig nung isang batang pastor. At nagsabi na ang Iglesia Katolika ay nagtuturo Lucifer ay ating Panginoon, Lucifer ay tatay ni Jesus. Alam niyo kung saan nanggaling yon? Doon po sa panalangin na tinatawag nating exalted. Exalted. Ano po ba yung exalted? Ang exalted po ay nakasulat bilang exalted mismo at tinatawag ding Precorium Paschale. Ito po ay sinaunang awit na inaawit sa pagbabantay, yung vigil ng resurrection, pagbabantay ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay isang tradisyonal na inaawit ng isang diakono matapos sindihan ang Paschal Candle. Yung nakikita nating malaking kandila sa altar. Pag sinindihan na po yan, kakanta na po yung diakono ng exalted. At makakapag-prosesyon na po ang mga pari papunta po sa altar. So yung nasindihang kandilang Pampaskwa, meron po itong 2 simbolo. Una, ito po ay kumakatawan sa haliging apoy na nanguna sa mga Israelita sa kanilang pagtakas mula sa pagmamalupit ng mga Ehipto. Pangalawa, kinakatawan rin po nito si Kristo na siyang liwanag ng mundo. Ang procession po ay may 2 kahulugan. Una, sinasagisag nito ang paglalakbay ng mga Israelita at pati na rin po ang pagdating ni Kristo na siyang tagapagligtas ng mundo. Ang exalted po ay inaawit hinggil po sa simbolismong ito at ipinapaalala sa atin ang kasaysayan ng ating kaligtasan mula pa po sa pagkabagsak ng unang mga magulang, si Eva at si Adan, hanggang sa pangyayari ng unang Paskwa na pinangasiwaan po ni Moises at ng mga Israelita. At sa huli ay ang mga pangyayari ng huling Paskwa kung saan si Jesus naman ay nagdusa, namatay at nabuhay na muli. Sa pamamagitan po nito ay natubos ang kasalanan ng sangkatauhan.
watching ETVN Philippines. Ngayon, ang tono po ng himno ay lubos at puno po ng kagalakan sa pagtanggap po ng napakadakilang kaloob gaya ng ating pagtubos sa buhay na walang hanggan. Ano po ang isang malaking halimbawang nilalaman ng panalangin na ito, yung exalted ng ating umaawit na diakono, na ito naman nung marinig nung batang pastor sa social media ay ginamit laban sa atin. Sa Latin, ganito po yung isang bahagi. Flammas eius Lucifer matitunus eneviat ile. Kung meron man po akong maling banggit ng Latin, humihingi po ako ng paumanin. Hindi ho tayo biyasang mag-Latin. Pero nakalagay po dyan, ang sabi, in quam Lucifer quinesit occasum Christus filius tuus, qui regressus ab inferis humano generis senerus iluxit et vivit et regnat in secula seculorum. Puntahan natin sa English para mas maintindihan natin. Sa kanyang translation, may this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sets, Christ your Son, who coming back from death's domain, has shed His peaceful light on humanity and lives and reigns forever and ever. So kung inyo pong pakikinggang mabuti, sa Latin, narinig natin ng dalawang ulit yung salita o pangalang Lucifer. No? Flammas eius Lucifer, in quam Lucifer. Kaya nung narinig ito ng batang pastor, ang Iglesia Katolika, doon pa naman mismo sa Roma, doon pa sa mismong Vatican, ay tinatawag si Lucifer itong kanilang Panginoon. Ang interpretasyon niya sa Lucifer, si Satanas. At sinabi niya pa na si Satanas ang tatay ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po itong malaking kahangalan. Isa po itong kamangmangan ng pastor na iyan ng born-again Christians. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, ang ating pagkaunawa sa Lucifer ay hindi po si Satanas. Ang pagkaunawa po natin na Lucifer ay nagpapakita ng bright morning star o liwanag po. Kaya ho, ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ng exalted, may this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sets, Christ your Son, who coming back from death's domain. So maliwanag po ang pagkakaintindi at pagkakalahad ng aral ng pananampalatayang Katolika sa pamamagitan ng awiting exalted. Tuwing tinatawag nating paghahanda, vigil, Easter Vigil, mga ginigiliw kong taga-subaybay. Ano nga po ba ang sinisimbolo ng Paschal Candle? Ito po, uulitin ko, sumisimbolo sa liwanag. Liwanag. Tumutukoy po kay Kristo na siyang liwanag ng sanlibutan. Lucis or lux, ibig sabihin, light. Sa John chapter 8, verse 12, ang sabi po, again therefore, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He that followed me walk not in darkness, but shall have the light of light. Sa wikang Latin, English yung binasa ko sa John 8:12. Pag binasa sa Latin, iterum ergo locutus est Jesus o Jesus descends ego sum lux mundi, qui sequiturme non ambulat in tenebris sed habebit lumen vitae. Kaya, ang salitang Lucifer po, sa wikang Latin, na siyang official language ng ating simbahan, ito po'y tumutukoy sa liwanag, bright star o bright morning star o light bearer. Hindi po ito tumutukoy sa katauhan ni Satanas. Sa makatuwid, ang salitang Latin na Lucifer ay may kahulugan, uulit-ulitin ko po,
light bearer, no, sa wikang English. Kaya sa atin pong mga taga-subaybay, kung atin pong susuriin ang ating Biblia sa wikang Latin, mababasa po natin yan, inuulit-ulit ko, ang salitang Lucifer tumutukoy sa liwanag. Hindi po pag narinig nating Lucifer, ang ating imagination may sungay, kulay pula o kulay itim, mayroong pangil, nagliliyabang mata, may buntot, mayroong pakpak na parang sa paniki. Hindi po ganon. Ang Lucifer po sa Biblia, sa wikang Latin, na kinakanta sa exalted ng ating simbahan, tumutukoy po mismo sa liwanag. At ang liwanag na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kung meron kayong madaanan na mga pages sa social media na nagko-question sa ating simbahan, sa mga practices ng simbahan, wag ho kayo karakarakang maniwala. Wag ho kayo karakarakang umayon. Oo nga. Tapos pinakinggan nyo rin. Hindi rin naman pala kayo marunong sa Latin. So ano nangyari? Yung interpretasyon ng huwad na pastor, yung interpretasyon ng sinungaling na pastor, yun na rin po ang inyong naging mindset. Tandaan nyo po, ano ang magpapatunay ng katotohanan ito? Pag-aralan natin ang ating simbahan. Pag-aralan natin ang aral, ang salita mismo ng ating simbahan. So, kung tayo po ay may mga question, huwag ko kayong maging hesitant. Meron po tayong mga parokya, meron tayong mga kura paroko, meron tayong mga katikista, makakatulong kahit papaano sa atin sa ating pagre-research. Ang problema, kapag tayo may question, hindi tayo nagtatanong sa authority ng simbahan. Pumupunta tayo sa social media, nakatatagpo tayo ng mga huwad, ng mga mapanamantalang mga nagtuturo. Pupunta tayo sa ibang pakikinggan natin na ang kanilang estilo ay to attack, hindi po to explain. Sa una, akala nyo ay to explain, but later on, yung explanation na yan, may diversionary tactics para tayo ay iligaw at ihiwalay sa tunay na simbahang itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo po, iba ang may alam. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos C. Evangelista. Laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.